Tapos mo na bang hugasan ng mga alugbate? Dalian mo na riyan Baka mahuli pa tayo sa sakayan ng jeep. Mag-aalas 7 na Tapos na ate, itong petsay na lang pero malapit na rin to. Mas mainam na tayo ang makakaunang makasakay ng jeep. Alam mo naman ng mga tao, pinandidirihan tayo. Hindi naman nakakahawang sakit natin sa balat Namana lang natin to kay Itay. Hindi naman natin kagustuhan ng maging kakaiba tulad sa normal na tao. Kaya nga dalian mo na riyan upang makapwesto tayo sa harapan ng jeep. Dali-daling inilagay ni Mikay ang mga panindang gulay sa basket. Araw yun ng linggo, kaya't maraming mamimili sa palengke sa bayan sapagkat malapit lamang ang simbahan. Mula nang mamatay ang kanilang mga magulang dahil sa malubhang sakit, ay tanging sina Angie at Mikay na lamang ang magkasama sa buhay. Hindi na rin sila nakapagtapos ng pag-aaral dahil mas minabuti na lamang nilang magtinda ng mga gulay. Dahil sa panunukso ng mga mag-aaral at malayo rin ang paaralan sa kanilang tinitirhan. Kahit taginit ay mahabang bestida at mahabang manggas ang sinusuot ng magkapatid. Tinatakpan rin nila ng belo ang kanilang ulo dahil madalas ay tampulan sila ng tukso at hindi nakakaligtas sa panguusig ng mga tao. Patakbong tinungo ng magkapatid ang jeep at agad na umupo sa harapan nito. Nagulat si Angie nang bigla siyang hilahin ng isang ali. Aray! Ano ba yan? Kami po ang naunang sumakay rito. Hoy kayo! Umalis kayong dalawa riyan! Matatakot ang mga pasahero sa inyo Mamalasim pa ang pamamasada ng asawa ko. Magbabayad naman po kami, Aling Rita. Sa susunod na jeep na lang kayo sumakay. Tignan nyo Ayaw sumakay ng mga tao dahil sa natatakot sa itsura nyo. Hala baba! Bumaba na kayo! Bumaba na lang tayo ate. Sa susunod na jeep na lang tayo sumakay. Hindi. May pamasahe tayo, kaya may karapatan tayong sumakay rito. Bababa kayo o gusto nyo pang kaladkarin ko kayong dalawa? Wag na Ale, aalis na kami ni ate. Inakay na lamang ni Mikay ang kapatid upang bumaba ng jeep. Galit na tinitigan ni Angie si Rita habang bitbit ang mga basket na naglalaman ng mga gulay. Pinagtitinginan sila ng mga tao dahil sa pambubulyaw ni Rita sa kanilang magkapatid. Anong tinitingin-tingin mo, Gusto mo bang tusukin ko yung mga mata mo? Ate, ayos lang yan. May susunod pa namang sasakyan Hindi porket ganito ang itsura natin, ay basta-basta na lang tayong babastusin. Naghahanap buhay naman tayo ng marangal Matapos na makababa ng jeep ang magkapatid, ay agad na sumakay ang mga pasahero. Mababanag ang pandidiri sa mga mukha ng mga ito habang nakatingin sa kanila. Mula nang ipanganak sina Angie at Mikay, ay kakaiba na ang kanilang itsura. Ang kanilang balat ay mayahalin tulad sa matanda, nakulubot at lumalaylay na animoy na lulusaw. Sa tuwing taginit ay madali sila magkaroon ng mga sugat at matagal maghilom. Kaya't nagdudulot yun na masangsang na amoy. Narinig nila ang bulungan ng dalawang babae na sila ay aswang. Kaya't ganun na lamang ang inis ni Angie at gustong lapitan ng mga ito. Ate, hayaan mo na sila. Huwag ka nang makipag-away pa. Mamaya hindi na tayo pasasakayin papuntang bayan. Sumusobra na kasi sila Ang tatalas ng mga dila. Akala mo naman kung sinong perpekto. Sa tuwing sumasakay sila ng jeep, ay walang pasaherong gustong tumabi sa kanila. Kaya't sinasabihan sila ng mga driver na kung maaaring bumaba na lamang silang magkapatid. Napansin ni Mikay na napatingin ang isang lalaki sa kanyang paa dahil sinusundan siya ng langaw. Dahan-dahan niyang itinaas ang mahaba niyang bestida. Doon niya napagtanto na natanggal ang dahon ng gumamela na itinapal niya sa kanyang sugat. Wag na lang kaya tayo lumuwas ng bayan. Dito na lang tayo maglako. Natitiyak kong hindi naman tayo pasasakayin Siguro dahil sa sugat kong to. Ginamot ko naman kanina. Kaso hindi talaga maiwasan ng mga amoy.
O sige, sana naman may bumili sa mga gulay natin. Malayo pa lamang pinagtatabuyan na tayo. Meron naman sigurong mabuting tao na bibili nito. Hindi naman yata lahat ng tao ay masasama. Abay sana nga. Lumakad na lamang ang magkapatid at naglako sa mga kabahayan na kanilang madadaanan. Ngunit ayon na rin sa inaasahan ay nilalayuan sila ng mga tao. Kung sa bayan sila nagtitinda, ay nauubos ang kanilang mga gulay dahil wala namang nakakakilala sa kanila, lalo na't natatakpan ang kanilang balat. Ilang sandali pa'y naaninaw nila si Mang Ruben, kasamang 8 taong gulang na anak nito. Kaya't dali-dali nilang tinungo ang tindahan ng mag-ama. Mang Ruben, baka gusto niyo pong bumili sa amin ng mga gulay. Sariwa po itong pechay at alugbate. Gamot din po ito sa alta presyon. Umalis na kayo rito! Marami na kaming gulay sa bahay! At saka nakikita nyo naman na may tindahan ako! Marami akong dilata rito! Kahit isang bugkos lang ho. Wala pa po kasi kaming benta. Kahit pambili lang po ng sabon at bigas. Umalis na kayo! Mamaya mahawa pa ang anak ko sa sakit nyo! Nako, Mang Ruben. Hindi naman po nakakahawa ang itsura namin Basta umalis na kayo! Hindi ko kailangan ng mga tinitinda nyo! Sumapit ang tanghali, ngunit wala pa rin nabebenta ang magkapatid. Kaya't napagpasya nilang umuwi na lamang sa kanilang bahay. Wala nang laman ng lata na pinaglalagyan nila ng bigas. Kaya't niluto na lamang nila ang mga gulay na kanilang inilalako. Ay, buhay. Napakalupit ng mundo sa mga katulad natin. Hindi na nga nabiyayaan ng normal na itsura, pinandidirihan pa ng mga tao. Makakabawi din tayo bukas. Sa ngayon, pagtiyagaan muna natin ang mga pechay at alugbate. Mabuti't may makakain pa tayo. Ay, siya nga pala. May ginawa kong langis ng niyog dyan kagabi. Ipahid mo sa iyong balat nang sa gayon ay hindi magbitak-bitak at magkasugat. Salamat ate. Kaya siguro tinatawag nila tayong aswang dahil sa nagpupunas tayo ng langis. Hindi nila alam na gamot natin to upang hindi magkasugat-sugat ang ating balat. Tayo palagi ang pinag-iisipan ng masama. Samantalang sila nga ang may normal na itsura. Ngunit parang may sakit naman sila sa utak. Kinabukasan ay muling tumungo ang magkapatid sa paradahan ng jeep. Hindi pa man sila nakakasakay, ay inaabangan na sila ni Rita sa kanilang daraanan. Mababanag ang galit sa mukha ng babae at padabog silang sinugod nito. Hoy mga abnormal! Kayo ang dahilan kung bakit sumakit ang tiyan ko kahapon! Abay, Aling Rita! Nagkakamali po kayo! Wala kaming alam sa pinagsasasabi mo! Magmamaang-maangan pa kayo? Kampong kayo ng dyablo! Siguro inusog niyo ako, no? Usog? Tinatablan ka ba nun? Sa tanda mong yan? Piloso po ka pang impacta ka, ha? Ano, ha? Ha? Bruha ka talaga! Sinabunutan ni Rita si Angie. Gayon na lamang ang pag-awat ni Mikay sa kanilang dalawa. Dahil sa takot sa kanilang magkapatid, ay hindi nakialam ang mga pasaherong naroon at hinayaan na magsabunutan sina Angie at Rita. Umiiyak na pinipigilan ni Mikay ang babae na sumusugod sa kanyang kapatid. Ngunit pati siya'y sinaktan din ng babae. Ginudngud ni Rita ang mukha ni Mikay sa lupa, dahilan na masugatan ito sa pisngi. Ayan! Nakikita niyo ba kung anong itsura ng mga impaktang yan? Nakakatakot! At pwede din kayo mabiktima ng mga demonyong yan! Gusto pa akong patayin! Kaya pati kayo, mag-ingat sa kanila! Tama na po! Hindi po totoo ang sinasabi niyo. Marahil may nakain kayong panis o kaya hindi kayo natunawan. Huwag naman po kayong mamintang ng ganyan. Gagawin niyo pa akong sinungaling, ha? Wala akong nakaing panis. Matapos ko kayong makaharap kahapon, bigla na lang sumakit ang tiyan ko. At panay ang pagsusuka ko. Sa itsura niyong yan, hindi maipagkakaila na kampon kayo ng demonyo.
Hinay-hinay ka sa pananalita mo. Mabuti nga sa'yo yan. Nagtataka nga ako kung bakit hindi ka pa namatay eh. Sa taba mong yan, nagtataka ka pa kung bakit sumakit ang iyong tiyan? Masiba ka kasi sa pagkain kaya ka nagkakaganyan. Isisisi mo pa sa amin ang sanhi ng katakawan mo. At gusto mo pa talaga akong mamatay, Impacta ka? Lumayas kayo sa baryong to! Dahil hindi kayo nararapat na mamalagi rito! Ikaw ang lumayas dahil napakasama mo. Hoy, para lang alam mo, hindi ka maganda tulad ng inaakala mo. Kumakapanlait ka sa amin ah! Tumambad sa harapan ng maraming tao ang kakaibang itsura ni Angie nang hilahin ni Rita ang suot nitong belo. Kaunti lamang ang tumutubong buhok sa kanyang ulo at iilan din ang hibla ng kanilang pilikmata. Nakikita niyo ba ang itsura nila? Hindi ba't masahol pa sa hayop? Siguro mga aswang ang mga yan. Walang iya ka talaga! Ikaw ang asal hayop! Mas masahol pa sa hayop ang ugali mong baluga ka! Akala mo naman kung sino? Ang taba naman at ang itim pa ng batok! Yan ba ang itsura na ipinagmamalaki mo? Normal ka nga kung maituring. Ngunit ikaw ang normal na tao na may pinakapangit na itsura sa paningin ko. Ate, tama na. Umalis na lamang tayo rito. Wala tayong kalaban-laban sa babaeng yan. Umiiyak na inalalaya ni Mikay si Angie upang tumayo. Dumugo ang bibig nito dahil sa malakas na sampal ni Rita at may galos din ito sa pisngi. Napakasensitibo ng kanilang balat dahil madali lamang silang magkasugat. Umalis na kayo! Nakakadiri yung mga itsura ninyo! Sinusundan pa kayo ng mga langaw! Kung aswang man ako, hindi lang usog ang aabutin mo sa akin. At hindi ikaw ang tipo kong kakainin. Dahil puro sebo at libag ang nasa katawan mo. Walang aswang ang nanaisin na gawin kang pagkain. Nakakadiri ka rin. Kasing baho ng bunganga mo ang ugali mo. Tama na ate, baka mapano pa tayo rito. Tingnan mo, ang dami nilang nakatingin sa atin. Bakit kasi pinanganak tayong ganito eh? Sa dinami-rami ng tao sa mundo, tayo pa ang nagkaroon ng ganitong itsura. Kaya ganun na lang tayo kung pahiyain ng babaeng yan. Dahil sa pagwawala ay hindi na malaya ni Rita na maapakan ng matandang babae. Nandidilat pa ang mga mata nito nang mapasulyap sa matanda. Hindi man lamang ito humingi ng paumanhin at tanging matalim na tingin ang iginawa dito sa matandang babae. O sige na, sumakay na kayo. Mula na ang malademonyong magkapatid. Huwag na kayo matakot, pinalis ko na sila. Hinay-hinay ka lang, Ineng. Dahil may nasasaktan ka na. Sasakay ba kayo, Lola, o hindi? Ano pa ang tinitingin-tingin mo sa akin? Hinay-hinay ka sa pananakit sa iyong kapwa. Baka yan pa ang dahilan na ikalulugbok mo. Ano bang pinagsasabi mo, tanda? Nakikita mo ba ang itsura ng magkapatid na yun? Kampon sila ng demonyo. Kaya dapat lang silang paalisin bago pa sila makasakit ng tao. Animoy wala lamang kay Rita ang ginawang panghihiya at pananakit sa magkapatid at maangas pa nitong sinita ang matanda. Sumakay ng jeep ang matandang babae, ngunit hindi pa rin naaalis ang paningin nito kay Rita. Bumawi lamang ito ng tingin nang napuno na ng pasaherong sasakyan at agad na umalis. Pinagabihan matapos na maghapunan ay nagulat si Rita at ang asawa nito na may malakas na kalabog na nagmula sa kanilang bubungan. Tila yumanig ang kanilang bahay, kaya't dali-daling lumabas ng bahay ang kanyang asawa upang tignan kung sino may kagagawa noon. Maya-maya'y may nakita siyang anino na tumalilis ng takbo at nagkubli sa kakahuyan. Ganun na lamang ang takot ni Rita nang sabihin ng asawa nito ang nakita. Marahil binalikan ako ng impaktang magkapatid. Nasisiguro kong sila yon. Ilang sandali pa'y naanino niya si Mang Ruben na humahangos na tumatakbo kasama ang panganay nitong anak.
Kaya't tinanong niya ito kung saan patungo ang dalawa. Inaapoy ng lagnat ang bunso kong anak. Ang sabi ng albularyong gumamot sa kanya ay natipuan daw siya ng aswang. Napansin kong patungo siya rito kaya't hinabol namin. Ganun ba? Kani-kanina lang may napagawi rito. Sumampa nga sa bubong at tumakbo papunta sa kakahuyan. Naalala ko nang huling nakausap niya yung magkapatid na sina Angie at Mikay na bumili sa aming tindahan. Simula nun ay sumama na ang pakiramdam ng aking anak Kailangan natin puksain ang malademonyo magkapatid na yan. Sinasabi ko na nga ba't may matinding lihim ang dalawang yan Salot ang dala nila sa baryo natin. Kaya dapat sa kanila patayin. Dahil taginit ay tinubuan ng sakit sa balat ang mga tao. Lalo na ang mga bata. Nanunuyot ang balat at nagbibitak-bitak. Kaya't nilalabasan ng katas na nagdudulot ng masangsang na amoy. Isinisi na naman ng mga tao ang kumakalat na sakit na yon kina Angie at Mikay. Wala na talaga na idudulot na tama yung magkapatid sa ating baryo. Kung ano-anong mikrobyo ang dala nila. Ang dapat sa kanila patayin bago pa lumala ang kalagayan ng mga tao. Sa pangunguna ni Rita ay nakumbinsi niya ang kanilang mga kababaryo na sugurin ang bahay ng magkapatid. Gabi, mahimbing na natutulog sina Angie at Mikay. At walang kaalam-alam na may masamang pinaplano ang mga kababaryo sa kanila. Sama-samang tinungo ng mga tao ang bahay ng magkapatid. Mababanag ang puot sa mukha ni Rita nang isaboy ang gaas sa pawid na dingding. Kailangan natin sunugin ang malademonyo magkapatid na yan. Sa gayon wala na silang takas at hindi na kumalat ang sakit na dala nila. Tamang-tama mahimbing sila natutulog. Kaya't magagawa natin ng walang kahirap-hirap ang pagpatay sa kanila. Sinindihan ni Rita ang posporo at inihagis sa kubo. Dahil gawa yun sa magaan na materyales, kaya't agad na kumalat ang apoy. Nagising si Mikay na makaramdam ng init sa kanyang paanan. Namilog ang kanyang mga mata nang matupok ng apoy ang kanilang dingding, kaya't ginising niya si Angie. Ganun na lamang ang palahaw nilang dalawa habang pinapatay ang apoy na lumalamon sa kanilang bahay at suot na damit. Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami pakiusap! Kahit anong pagmamakaawa ng magkapatid ay tila bingi lamang ang mga tao. Mula sa bintalay naaaninaw ni Angie na tumatakbo palayo ang kanilang mga kabaryo habang tinatalawang nagliliyab nilang kubo at pinapakinggan lamang ang kanilang palahaw. Hindi magawang makalabas ng kubo ang dalawa dahil sa mga kahoy na naglalaglagan. Marami na rin silang paso na natamo hanggang sa mahimatay si Mikay. Umiiyak na inakay ni Angie ang kapatid. Nahihirapan may pilit niyang kinarga si Mikay sa kanyang likod at tiniis ang sakit sa nalalaplos niyang balat. Nakalabas ng kubo si Angie. Ilang sandali bumagsak sila sa lupa at naghihingalong unti-unting nawalan ng malay. Sa di kalayuan ay biglang umihip ang malakas na hangin na ikinatakot ng mga tao. Bakit mo sinunog ng buhay ang mga yun? Di ba ang pinag-usapan ay huhuliin lamang natin sila? Huwag na natin pahirapan pa ang mga sarili natin. Kahit papano wala nang kahirap-hirap sila mawawalan ng buhay na hindi nababahiran ng dugo yung mga kamay nyo. Lalo na't kung anong mikrobyo ang pinapakalat ng magkapatid na yan. Mas mabuti na sunugin sila. Tara, umalis na tayo rito. Natitiyak ko hindi na mabubuhay ang mga yan. Samantala, pasinok-sinok na naghihingalo si Angie dahil sa nanapnos ang kanyang balat sa bunitong katawan. Naramdaman niyang may likidong dumampi sa kanyang bibig hanggang sa tuluyan na niyang nilagok ang ipinapainom sa kanya. Kung gusto niyo pang mabuhay at makapaghigante sa mga taong gumawa nito sa inyo, inumin niyo ang sariwang dugo na ito na siyang magbibigay sa inyo ng lakas. Nagkaroon ng malay si Mikay
matapos na dumampi ang dugo sa kanyang bibig. Pilit niyang iminulat ang kanyang mga mata at humahangos dahil sa matinding sakit na nararamdaman. Umalis na tayo rito bago pa sila bumalik. Natitiyak kong babalikan nila kayo upang siguraduhin na patay na kayong magkapatid. Tiisin na muna ninyo ang hapdi ng inyong mga sugat. Inalalaya ng matandang babae ang magkapatid upang makalis sa naturang lugar. Hindi sila nakita ng mga tao dahil nakalayo na rin ang mga ito. Dinala ni Tandang Dayang sina Angie at Mikay sa tinitira nitong dampa. Sa kabila ng katandaan nito ay malakas pa nitong kinarga ang magkapatid. Sa gitna ng kagubatan at malayo sa mga tao na ninirahan nito, pinahiga niya sa sahig ang magkapatid at nagdikdik ng halamang gamot. Hinaluan niya yon ng langis bago inilapat sa mga nalapnos na balat ng dalawa. Sa pagdating ng kabilugan ng buwan, inyong lakas ay manunumbalik. Mga taong lapastangan ay inyong babalikan at gagantihan. Ilang sandali nagising si Angie dahil sa nararamdamang sakit ng katawan. Maging si Mikay umuungol dahil sa sakit ng mga sugat. Huwag kayong mag-alala. Lilipas din ang araw at maghihilom din ang mga sugat ninyo. Nais nyo bang magkaroon ng hindi pangkaraniwang lakas upang paghigantihan ng taong nanakit sa inyo? Oo, tulungan niyo kami. Nauutal may pilit na sumagot si Angie sa tanong ng matanda sa kanila. Nangingilid ang kanyang mga luha nang makitang nakahigang si Mikay. Patuloy na sumasambit ng orasyon ng matandang babae habang itinataas ang basong may lamang likido. Ilang sandali hiniwa nito ang braso gamit ang maliit na kutsilyo at pinataka ng sariling dugo ang pulang likido sa loob ng baso. Inumin ninyo ito upang manumbalik ang inyong lakas. Sa pamamagitan nito'y maiibsan ang sakit na inyong nararamdaman at panibagong buhay ang hatid nito sa inyo. Inalalaya ng matanda habang pinapainom ng dugo sina Angie at Mikay. Malansaman ang lasa nito. Ngunit pilit na nilunok ng magkapatid ang likido upang mapabilis ang kanilang pagaling. Samantala, binalikan ni Narita ang bahay ng magkapatid na natupok ng apoy. Nadat na nila ang mga abong naroon at mga iilang piraso ng kahoy. Nasisiguro niyang matagumpay nilang napatay ang hinihinalang aswang dahil may bahagi pa ng mga katawan nito na hindi lubusang natupok ng apoy. Inilibing nila yon upang pagtakpan ang krimen na kanilang ginawa. Sa bawat araw na lumilipas, ay humihilom ang sugat ni Mikay at Angie sa pangangalaga ni Tandang Dayang hanggang sa manumbalik ang kanilang lakas. Nanatili sila sa kubo ng matanda at magkasamang namuhay. Salamat po sa pagtulong niyo sa amin, Lola. At hindi niyo kami pinabayaan. Kung hindi ho dahil sa inyo, siguro ay namatay na po kami. Huwag kayong mag-alala. Bukal sa loob ko ang tumulong. Sapagkat tulad ninyo'y naranasan ko rin ang apihin ng mga tao. Ano po ba ang pulang likido na pinapainom niyo sa amin, Lola? Dugo na dumudugtong ng buhay. Hindi pangkaraniwang dugo na nagbibigay ng pangalawang buhay sa sino mang makakainom nito. Sa pamamagitan ng sariwang dugo na pinatakan ng dugo na manggagamot na katulad ko at dinasalan ng orasyon, mabubuhay kayo. Ngunit kapalit noon ay ang pagiging aswang. Nais niyo pa bang ituloy ang ritual upang maging ganap na aswang at magkaroon ng hindi pangkaraniwang lakas?
Kung yun lamang ang paraan upang makapaghiganti kami sa lahat ng taong gustong pumatay sa amin. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Angie. Nagising si Mikay at paikaikang bumaba ng papaga. Lumapit siya sa kapatid dahil nakaramdam siya ng gutom. Umago sa mga luha ni Angie nang makita ang itsura ni Mikaya. Nasunog na rin ang iilang hibla ng kanilang buhok at lalong pumangit at nakakatakot ang kanilang itsura. Ate, may makakain ba tayo riyan? Nagugutom na kasi ako. Sandali lang, iha. At maluluto na itong talbos ng kamote. At may nilaga din akong sagi. Halika, umupo ka na muna sa tabi ko. Masakit pa ba ang mga paso mo? Hindi na masyado. Sa tuwing nilalagyan ko ng langis na ibinigay ni Lola Dayang, naiibsa ng kirot. Ate, bakit ginawa sa atin yun ng mga tao? Hindi naman tayo masama. Alam mo naman na sa tingin nila wala tayong karapatang mabuhay. Dahil sa itsura nating to, tingin nila sa atin ay masahol pa tayo sa hayop. Nagsalo-salo silang tatlo sa pagkain. Naalala nila Angie si Lola Dayang na minsan nilang nakita sa baryo at sa bayan na nagtitinda ng mga basahan. Napatigil sa pagkain si Mikay nang maalala ang likidong pinapainom sa kanila ng matanda tuwing gabi. Tila nasasabik na naman siyang uminom noon. Lola, meron pa po ba kayong natirang dugo? Parang hinahanap kasi ng lalamunan ko. Meron pa naman. Ngunit kaunti na nga lang ang natira. Nandilat ang mga mata ni Mikaya nang makita ang sariwang dugo na naroon sa bote. Inilapag ni Tandang Dayang ang bote sa mesa. Walang ano-ano'y agad na nilaklak yun ni Mikaya hanggang sa ito'y maubos. Napangisi ang matanda nang makita ang ginawa ng dalaga. Nako, napaka-agresibo mong bata ka. Hinay-hinay lang, anak. Mikay, ba't inubos mo yan? Parang serbesa lang kung laklakin mo ang dugo Pasensya na kayo, ate. Natakam lang kasi ako. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Sinimot pa niya ang dugo sa baso at dinilaan ang natapon sa mesa. Hindi may pagkakaila ni Angie na maging siya ay nabanguhan sa sariwang dugo. Habang abala sa pagkain si Tandang Dayang, nahagip ng paningin ni Angie ang peklat sa leeg ng matanda. Animoy hulma ng lubid. Lola, paano po ba ang leeg niyo? Ito. Alaala ko sa mga taong gustong pumatay sa akin. Binitay nila ako dahil nahuli ako ng isang matandang lalaki sa silong ng kanilang bahay. Kaya nga lang nakatakas ako. Hindi ko na ililihim sa inyo mga ineng na isa akong aswang. Hindi kagaya ng dati ang lakas na nananalaytay sa aking katawan. Sapagkat matanda na ako. 92 na ako. Kaya't masaya ako natagpuan ko kayo. Sa gayon ay may papasa ko sa inyo ang kakayahan ko. Lalo na't inaapi pa kayo ng mga tao. Makakatulong ito sa inyo. Yun ay kung gusto ninyong makapaghiganti sa kanila. Kahit ano pa ang paraan ng paghihiganti. Basta't babalikan ko sila. Pagbabayaran nila ang ginawa nilang to sa amin. Umaago sa mga luha sa pisngi ni Angie habang naaalala ang kanilang paghihirap. Nag-iisa na rin sa buhay si Tandang Dayang dahil namatay rin ang asawa at anak nito nang tugisin ng mga tao. Kailan ba kami magiging isang ganap na aswang? O paano namin malalaman na aswang na nga kami, Lola? Hintayin nyo lamang ang takdang panahon. Kusa magpapalit kayo ng anyo pagsapit ng dilim. Habang tumatagal ay ganoon na lamang ang pananabik ni Mikay at Angie sa sariwang dugo.
Katulad ng sinabi ng matanda, ay napaka-agresibo ni Mikay. Maging ang mga ibon ay hindi niya pinapalampas. Umaakit siya sa mga puno upang manghuli ng mga ibon at kinakagat ang mga ulo at sinisipsip ang dugo. Mikay! Bumaba ka na nga riyan. Kanina ka pa kain ng kain dyan eh. Tingnan mo ang itsura mo oh. Halos mapuno na ng dugo ang damit mo. Sandali na lang ito ate at bababa na ako. Kahit sumisikat ang araw ay ganun pa rin ang pagkataka ni Mikay sa sariwang dugo. Hindi nakakaligtas sa kanya ang mga hayop sa gubat. Madalas ay nanguhuli ito ng mga baboy ramo at sinisipsip ang sariwang dugo nito. Animoy unggoy lamang siya na umakyat baba sa puno. Dali-dali siyang pumasok ng bahay at binigyan ng kapatid ng nahuling ibon. Habang tumatagal ay naghahanap na ng sariwang dugo ang sikmura na magkapatid at tila hindi na napapawi ng dugo ng hayop ang kanilang pagkauhaw. Nababatid na nila na nananalaytay na sa kanilang katawan ang pagiging aswang. Ano kaya kung iisa-isahin natin ang mga taong gustong pumatay sa atin? Hindi na kasi ako nakukontento sa dugo ng mga hayop. Para bang may kulang? Ano? Papatay tayo? Yung mga taong walang ginawa, kundi ang husgahan at maliitin tayo. Ngayon tayo maghihiganti sa kanila. Pero paano? Baka mahuli nila tayo at muli tayong patayin ng mga yun. Bakit? Magpapahuli ba tayo? Ang alam nila'y patay na tayo. At wala silang ideya sa ating pagbabalik. Nilamon ng puot ang puso ni Angie. Sa tuwing sumasagi sa kanyang mga balintataw ang mga mukha ng mga taong kanyang naaaninaw habang tinutupok sila ng apoy. Hindi pinakinggan ang kanilang paghingi ng tulong habang sila'y naghihingalo. Kalagitnaan ng gabi. Nagising ang magkapatid nang biglang may malakas na kalabog na nagmumula sa labas ng kanilang bahay. Lumabas sila ng kubo at dooy tumambad sa kanilang paningin ang isang aswang. Buhag-hagang buhok nito at nanilisik ang mga matang nakatingin sa kanila. Tumutulo pa ang malagkit na laway. Ilang sandali pa'y unti-unti itong nagbago ng anyo bilang si Tandang Dayang. Lola, wala po bang nakasunod sa'yo? Baka matuntun nila tayo rito. Huwag kayong mag-alala, maingat ako. At saka inililigaw ko ang mga tao bago ako umuwi rito. Matagal na akong naninirahan sa lugar na ito. Ngunit wala pang nakakaalam na dito ako namamalagi. Ganun po ba? Basta mag-ingat po kayo, Lola. Napamangha ang magkapatid sa tuwing nagpapalit ng anyo bilang aswang si Tandang Dayang. Malakas pa ang katawan nito sa tuwing nagiging ganap na aswang at nakakayanan pang magpalipat-lipat sa mga puno. Kadalasan ang binibiktima ni Tandang Dayang ay yung mga taong mapanakit, matapobre at mapangapi. Hindi siya katulad sa ibang uri ng aswang na pumapatay ng mga inosente. Ramdam ni Tandang Dayang na hindi magtatagal ay magiging ganap ng aswang ang magkapatid at magpapalit na ito ng anyo. Sa pamamagitan ng kanyang mahikang itim ay nilinlang niya ang paningin ng mga taong gustong pumatay kina Angie at Mikay. Hinagisan niya ng puno ng saging ang loob ng bahay habang nilalamon ng apoy. Sa paningin ng mga tao ay natitirang katawan yun ng magkapatid at yun ang nilibing ng mga ito. Tinuruan sila ng matanda ng iba't ibang uri ng mga orasyon at mga halamang gamot na maaari nilang gamitin. Lola, napapagawi pa po ba kayo sa baryo? Napapadaan minsan. Palipasin niyo na muna ang araw bago bumalik doon. Magpalakas kayo. Sa gayon ay kaya niyo nang harapin ang mga tao. Tignan mo nga yung kapatid mo.
Nawili na sa panguhuli ng mga hayop. Hindi na nga dugo ng hayop ang gustong inumin eh. Palagi nang nagtatanong kung kailan daw siya makakatikim ng dugo ng tao. Hindi pa kayo lubusang magaling. Konting panahon pa, Ineng. At may isa sa katuparan nyo rin ang pagdandais na makapaghigante. Maraming salamat po sa inyo, Lola. Dahil sa inyo nabigyan kami ng pangalawang pagkakataong mabuhay. Walang anuman, Ineng. Sige na, tawagin mo na ang kapatid mo. Baka napalayo na naman yon at makita ng mga tao. Ay, nasa na ba yun? Kani-kanina lang nakikita ko pa siya. Sige, Lola. Hahanapin ko muna si Mikay. Napalingon si Angie sa pinagbumulan ng malakas na atungal ng baboy ramo. Naninag niyang dinadaganan ito ni Mikay habang sinasaksak ng patalim ang ulo nito. Nang mawalan ng malay ay winakwak niya ang tiyan ng baboy ramo at kinuha ang laman loob. Duguan ang mukha nito nang humarap sa kapatid. Nandyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Halika ate, may nahuli akong baboy ramo. Tikman mo ang sariwang puso nito, napakasarap. Dalhin mo na nga lang sa bahay yan. Mamaya may makakita pa sa'yo rito. Sinabing huwag ka nang lumayo eh. Pinagtulungang buhati ng dalawa ang baboy ramo. Pagdating ng bahay ay hiniwa ng magkapatid ang laman nito. Ang ibang bahagi ay inihaw ni Angie. Abay, ang bango niya na. Luto na ba yan, Ineng? Meron na po dyan, Lola. Kumuha lang po kayo. Matagal na rin po kasing hindi ako nakakatikim ng inihaw na karne eh. Bagamat mas pinili na kainin ni Mikay ang hilaw na laman at hindi man lamang ito nalalansahan. Mapapansin sa katawan ni Mikay na nagkakalaman na ito. Kaya natatawa na lamang si Angie sa kapatid. Baka may impatso ka sa katakawan mo ha. Tumataba ka na oh. Naku ate, konti pa lang naman Tsaka hindi pa naman ako hinihingal katulad ng babaeng lumba-lumba na nakaaway mo. Naku, malapit ka nang maging katulad niya. Dumidilim na ang paligid. Kaya't matapos kumain ay nagpahinga na sila sa kanilang higaan hanggang sila ay makatulog. Napabalikwas ng bango ng magkapatid nang marinig ang malakas na kalabog na nagmumula sa labas ng kanilang dampa. Naririnig din nila ang sunod-sunod na atungal at humahangos na boses na humihingi ng tulong. Nandilat ang mga mata ng magkapatid nang tumambad sa kanilang paningin ang matandang aswang na nakahandusay sa lupa. Lola? Lola, anong nangyari sa'yo? Sinong may gawa sa'yo nito? Hindi ko na makakayanan ng sakit, mga Ineng. Binalas ako, kaya't napuruhan ako ng lalaki. May tumusok na sibat sa mata ng matandang aswang at nahihirapan siyang tanggalin yun. Hanggang sa pilit siyang tumakbo patungo sa kanilang tinitirhan. May mga tansong bala rin ang bumaon sa kanyang likod. Dahilan na siya'y lubusang nanghihina. Natitiyak ko katapusan ko na at hindi na ako sisikatan pa ng araw. Magkagayon, May. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Mas malakas kayo kaysa sa akin dahil bata pa kayo. Kaya't makakayanan nyo silang labanan. Lola, gagamutin po namin kayo. Huwag niyo po kaming iwan. Yung dugo po na maaaring dudugtong sa inyong buhay, paiinumin ko kayo. Hindi na ako tatablan noon. Gusto ko na rin magpahinga, mga anak. Ikinagagalak ko kahit sa sandaling panahon nakasama ko kayong dalawa. Nagtulungan ang magkapatid na bunutin ang sibat na bumaon sa mata ng matandang aswang. Subalit hindi na ito tumagal pa at binawian ng buhay. Ganun na lamang ang paghihinagpis nilang magkapatid habang niyayakap ang matandang aswang.
Lola, paano na po kami? Kayo na lamang po ang aming pamilya. Tapos iiwan niyo pa kami. Wala na kaming magiging kakampi mula sa mapangaping mga tao. Kinabukasan ay namumugto ang mga mata ng magkapatid dahil sa kakaiyak sa pagpanaw ni Tandang Dayang. Nagtulungan sila upang mailibing ang matandang aswang. Kuyumang kamaong nagngingit-ngit sa galit si Angie dahil sa pagkawala nito. Huwag kang mag-alala, Lola. Gagamitin namin ang aming natutunan sa'yo upang maghiganti sa mga taong mapang-abuso. Naalala ni na Angie at Mikay ang pagkamatay ng kanilang mga magulang. Walang ni isa man lang sa kanilang mga kababaryo ang tumulong dahil sa pandidiri at takot sa kanilang pamilya. Wala silang pera upang madala sa ospital ang kanilang ama. Kaya lumubha ang kalagayan nito at naging sanhi ng kamatayan. Hindi pa man umabot ng 40 araw na pumanaw ang kanilang ama, ay sumunod namang namatay ang kanilang ina dahil sumusuka ito ng dugo. Kay lupit ng mga tao sa atin, Mikay. Kaya nararapat lamang na ibalik sa kanila ang ginawa nilang kasalanan. Walang sino man ang naawa sa atin mula pa nang mamatay ang ating mga magulang. Hanggang sa gusto rin nila tayong patayin. Napakamalas lang nila dahil nabuhay pa tayo. Kailan ba ang balak mong lumusob? Lalo na yung masiba na babae na nakaaway mo. Oo, siyang pasimuno ng lahat. Kaya nararapat lang sa kanya ay unti-unti mo ng pahirapan kagaya ng ginawa niya sa atin. Gusto kong marinig ang kanyang pagmamakaawa. Narinig ko noon na hindi naman pala siya tunay na asawa ni Mang Erino na pumapasada ng jeep. Kerida lang naman siya ng lalaking kinakasama niya. Kaya lang, hinayaan na lamang sila ng tunay na asawa dahil ayaw nitong maapektuhan ng mga anak. Saan mo naman nakuha ang impormasyon na yan? Sa mga nagkukunwaring kaibigan niya na chismosa, narinig ko lang habang naglalako ako ng gulay noon. Akala mo kung sinong perpekto? May tinatago rin palang sikreto ang matabang babae na yun. Sumapit ang gabi. Lumuhod sa burol ang dalawang magkapatid habang tumitingala sa bilog na buwan. Pinahira nila ng nangis ang kanilang katawan na ibinigay ni Tandang Dayang. Ilang sandali uminit ang buo nilang katawan at nakaramdam sila ng kakaibang lakas. Tinubuan sila ng matatalas ng ngipin at pangil. Lumabas sa kanilang likod ang magkapares na maliit na pakpak. Maihahalin tulad ng kanilang wangi sa isang syokoy na tinubuan ng pakpak. Nagulat sila sa itsura nila nang makita ang isa't isa. Huwag ka munang magmadali na pumatay ng tao. Magmasid ka kung sino ang pwedeng sugurin. Lalo na't mag-ingat upang hindi mahuli. Tatakutin ko lang ang masibang babae. Iisa-isahin natin silang pahihirapan. Nasasabik na akong makatikim ng dugo ng tao. Basta, hinay-hinay lang. Matakaw ka pa naman sa dugo. Baka yan pa ang ikapapahamak mo. Huwag kang papahuli sa mga tao. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako, ate. Tumalo na magkapatid at pinagaspas ang kanilang mga pakpak. Ngunit hindi sila makalipad. Pagkus mabilis lamang silang nakakatakbo. Ay, anong klaseng pakpak ba to? Bakit hindi ko man lang magawang makalipad? Palamuti lang yata to sa katawan ko ha. Dumagdag lang sa nakakatakot kong itsura. Mula sa malayo ay natanaw ni Angie si Mang Ruben na nag-iinuman. Masaya pang nag-uusap ang mga kalalakihan habang tumatagay. Abay, ang saya nila. Parang walang ginawang kasalanan ah. Tingnan ko lang kung makakatawa pa kayo sa aking gagawin.
Inungo ng aswang na si Angie ang kinaroroonan ng manok panabong ni Mang Ruben. Isa-isa niyang sinakbal ang 3 mga manok sa leeg at sinipsip ang dugo. Dinukot niya ang puso ng mga manok at takam na nilantakan. Dinala niya ang patay na manok at inihagis patungo sa mesa ng mga taong nagiinuman. Ganoon na lamang ang pagkagulat ng mga ito nang bumagsak sa mesa ang walang ulong manok panabong at wakwak ang tiyan. Sunod-sunod na bumagsak ang patay na manok sa kanilang harapan, kaya't nagsipulasan ang mga ito dahil sa takot. Hay! Sino kang halimaw na lumapas sa mga manok ko? Lumabas kang lintik ka! Kumuha ng itak si Mang Ruben at nagsisisigaw sa labas ng kanilang bahay. Maging ang kanyang mga kasama ay naghahanap sa paligid kung sinong may kagagawa ng pumatay sa manok. Walang hiya ka! Lumabas ka sa pinagtataguan mo! Ang mahal ng mga manok ko! At ilalaban ko pa naman yan bukas! Lihim na napahagikgig si Angie habang nakasampa sa ibabaw ng puno. Masaya niyang tinatalawang hindi may pinta na mukha ni Mang Ruben. Simula pa lang yan. Huwag kang mag-alala, tanda. Mamamatay ka sa sarili mong galit. Tumalon-talon si Angie sa mga puno at matulin siyang tumakbo na hindi man lamang napapansin ng mga kalalakihan na naghahanap sa paligid. Nakarinig ng kaluskos sa mga ito. Ngunit tanging nakawalang kambing lamang ng kapitbahay ang kanilang natagpuan sa damuhan. Umihikbing hinaplos-haplos ni Mang Ruben ang manok panabong na ilalaban sana niya kinabukasan. Wala na itong ulo at nahati na ang katawan. Yun ang paborito niyang manok dahil palagi itong panalo sa sabong at malaking pera na ang napapalanulan nito. Subalit sa isang iglap lamang ay tila binagsakan siya ng malalaking bato nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng panabong niyang mga manok. Manok pa lang? Iniiyakan mo na? Paano pa kaya kung tao na ang nawala sa'yo? Iyan ang nababagay sa mata pobreng kagaya mo. Nakakaaliw din palang pagmasdan ang natatarantang itsura ni Mang Ruben. Bumalik sa kanilang tinitirhan si Angie. Ngunit wala pa roon ang kanyang kapatid. Kaya't nag-alala siya baka may nangyaring masama kay Mikay. Ilang sandali pa, may narinig siyang mga kaluskos at naninaw niyang tumatakbo ang kapatid at hindi magkamayaw sa binibitbit nito. Oh, ano yung dala mo? Bakit hindi ka magkanda o gagarian? Sorpresa ko para sa'yo. Ayan, kainin mo. Ang sarap pala ng utak, sobrang malinamnam. Pumatay ka na agad. Ang sabi ko yung magmatsyag ka lang ah. 2 pa yung biniktima mo. Eh magkasama sila. Alangan namang iwan ko ang isa, di nabisto tayo. Eto yung mga babaeng tinawag tayong aswang. Kaya yan, pinatunayan ko sa kanila na aswang nga tayo. Nakakatawa nga ang reaksyon nila nang makita ko. Isa lang sana ang papatayin ko. Kaso, nakita ko ng isa. Kaya pinatay ko na lang din siya. Grabe ate, ang sarap ng sariwang dugo. Grabe naman yung katakawan mo. Baka may nakakita sa ginawa mo ah. Wala ah! At saka yung katawan nila ay tinago ko sa mga talahib. Kung may makakita man sa katawan nila, hindi naman sila makikilala kaagad dahil dala ko ang mga ulo nila. Ay, ewan ko sa'yo. Umiral na naman yung kalokohan mo. Sabay na kinain ng magkapatid na aswang ang utak ng mga biktima ni Mikay. Napaka-agresibo nitong pumatay kaysa kay Angie dahil sa kagustuhan na makainom ng sariwang dugo. Marahil ay naparami ang pagpapainom sa kanya ni Tandang Dayang ng dugo kaya't nagkaganoon si Mikay. Kinabukasan ay tila hindi makakilos sa magkapatid dahil sa kabusugan.
Nanibago sila sa pagkain ng lamana at pag-inom ng sariwang dugo. Samantala, nagimbal ang mga taga-baryo dahil sa natagpo ang bangkay na wala ng ulo. Naging palaisipan sa kanila kung sino ang may kagagawa noon. Marahil yun din ang pumatay sa aking mga alagang manok, Panabong. May aswang na naman na naghasik ng lagim dito sa ating baryo. Pambihira! Pero sino naman yun? Gayong napatay na natin ang pinaghihinalaan nating mga aswang. Maaaring narito lang din, nakikisalamuha sa atin. Matinding takot na naman ang bumalot sa baryo. Pagpatak ng 6:00 ng gabi, ay wala nang masyadong tao ang gumagala sa daan dahil sa takot sa aswang. Naging palaisipan sa mamamayan kung sino ang pumatay sa 2 bangkay na natagpo ang pugot. Namumutla ang katawan ng mga ito na animoy sinimutang dugo sa kanilang mga katawan. Ilang araw na natili ang magkapatid sa kanilang tinitirahan sapagkat batid nilang inaabangan ng mga tao ang pagbabalik ng sino mang pumatay sa 2 babae. Kaya't gustuhin mang umalis ni Mikay ay pinipigilan siya ng kapatid upang hindi ito mapahamak. Mainit pa tayo sa mga mata ng mga tao. Sa susunod na araw na lang kapag tinamad na sila sa pagbabantay, makakatikim ka ulit ng sariwang dugo. Pagtiyagaan mo na lang ang mga hayop sa gubat. Malasa kasi ang dugo ng tao. Nauumay na ako sa dugo ng mga ibon at ahas. Kesa naman mahuli ka at ikaw naman ang pugutan ng ulo. Sinasabi ko sa'yo, huwag masyadong magmadali. Sige ate, sa susunod na araw na lang. Basta dadamihan ko para naman may maiimbak tayo rito. Anong dadamihan? Ikapapahamak mo yung iniisip mo. Huwag masyadong masiba. Sige ka, magiging katulad ka ng matabang si Rita. At hindi ka na makakatakbo ng mabilis kapag mataba ka na. Napakamot ng ulo si Mikay at sumimangot. Kumuha na lamang siya ng saging at naglaga upang yun na muna ang kanilang kakainin sa pananghalian. Habang nagluluto'y sumagi sa kanyang isipan ang matabang babaeng si Rita. Napasuliyap siya sa kapatid at sinabi ang gusto nitong gawin. Ate, ano kaya kung litsunin natin ang babaeng nakaaway mo? Bagay yun sa kanya. Ako na ang bahala sa kanya. Huwag mo siyang pakialaman. Dahil may plano ako at tsak na magugustuhan niya. Anong plano naman yan? May mga ganyan ka pang nalalaman. Lantakan mo na lang agad para wala nang poproblemahin. Hindi ako katulad mo na sugod lang ng sugod, no? Gusto ko kasi siyang pahirapan. Yung mababaliw siya sa takot habang nagmamakaawa. Paano kung hindi yun mangyayari? Tapos ikaw pa itong masaktan niya ulit? Hindi ako papayag na saktan pa niya akong muli. Basta, maghintay ka lang sa gagawin ko sa babaeng yun. Tsak, magugustuhan mo rin. Sundin mo lang ang palagi kong sinasabi sa'yo. Huwag kang pumatay ng mga bata at yung mga taong walang kasalanan sa atin. Hindi ko yan nakakalimutan. Kahit na sobrang bango pa ng mga bata at nakakatakam. Dahil ayokong manakit ng mga bata at maranasan nila ang kalupitan tulad ng ating dinanas. Di mabuti. Dahil nagkakaintindihan tayo. May ginawa akong langis dyan. Nagbibitak-bitak na naman yung balat mo. Pahiran mo na agad bago pa magkasugat. Dinalhan ng bulaklak ni Mikay ang puntod ni Tandang Dayang. Ilang araw pa lamang ito buhat ng pumanaw, kaya't labis ang pangungulila nilang dalawa. Hindi man nila kaano-ano ang matanda, ngunit ito pa ang nagpakita ng malasakit sa kanila. Sa kabila ng pagiging aswang nito, ay may kabutihan pa rin nananalaytay sa pagkatao na matanda na hindi nila naramdaman sa mga taong nakapaligid sa kanila. Alam mo ate, kahit papano, napakaswerte natin dahil dumating sa ating buhay si Lola. Kung hindi dahil sa kanya, siguro'y naging abo na rin tayo. Kaya nga sa muli nating pagbabalik sa baryo,
titiyakin kong mangingilabot ang mga taong gustong pumatay sa atin. Ngayon natin masasabi na hindi lahat ng mga aswang ay masasama, kagaya ni Lola Dayang, dahil siya lamang ang nagparamdam sa atin na tayo ay may karapatang mabuhay muli. At hindi lahat ng normal na tao ay mabubuti. Pisikal na itsura lang nila ang maayos tingnan. Ngunit napakaitim ang budhi. Sinabi mo pa, kaya dapat sa kanila ay patayin at gawing pagkain. Wala na talagang lumalabas sa bibig mo kundi pagkain. Nababagot na kasi ako rito eh. Gusto ko na ng dugo. Nakakaumay na ang puro dahon at dugo ng hayop ang ating kinakain at iniinom. Tsaka huwag kang mag-alala. Ang binibiktima ko naman ay puro halangang kaluluwa. Pinihit ni Rita ang radyo upang makinig ng musika bago humiga sa tinutulugang papag. Palinsangan ng panahon, kaya't bahagya niyang iniangat ng kaunti ang bintana upang makapasok ang sariwang hangin. Unti-unti siyang dinalaw ng antok hanggang siya'y nakaidlip. Maya-maya'y iminulat niya ang kanyang mga mata nang marinig ang tahol ng kanilang aso. Sumilip siya sa bintana at napansin at tila galit ang aso habang umaalulong ba ito. Kaya't ginising niya ang kinakasamang si Erino, ngunit mahimbing pa rin itong natutulog. Naisipan niyang lumabas ng kanilang bahay upang patigilin sa pagtahol ang kanilang aso. Ngunit tumindig ang kanyang mga balahibo nang maalalang nangyari sa manok panabong ni Mang Ruben. Posible kayang nakikita ng aso ang aswang? Kung gayon marahil malapit lang dito sa bahay. Isinarado nito ang bintana at nagtalokbong ng kumot. Ilang sandali pa'y tumahimik ang aso. Kaya't sumilip siyang muli sa bintana. Halos atakihin siya sa puso nang tumambad sa kanyang paningin ang isang nilalang. Nagbabagang mga mata nito at maitim at sunog ang balat. Malakas niyang isinarado ang bintana at naluluhang ginising muli ang kinakasama. Erino! Gising! Gising! May aswang sa labas ng bahay! Ngunit mahimbing pa rin natutulog ang lalaki at malakas pa itong humihilik. Hindi na mapakali si Rita. Nadagdagan ang kanyang takot nang marinig ang nakakakilabot na hagikik ng aswang malapit sa dingding. Kumatok pa ito ng paulit-ulit. Pagbuksan mo ko, sapagkat ako'y nauuhaw. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Kailangan kong mapawi ang aking uhaw. At ang dugo mo lamang ang tanging sagot sa aking problema. Umalis ka! Wala kang mapapala sa akin! Hindi ako masarap! At sinong nagsabi sa'yo na masarap ka? Ha? Binutas ng aswang ang dingding, kaya't gano'n na lamang ang panginginig sa takot ng babae. Patuloy niyang ginigising si Erino, ngunit hindi pa rin ito nagising. Lingid sa kalaman ng babae na ginamitan ng orasyon ng aswang ang lalaki upang mahimbing itong makatulog sa pamamagitan ng palipad hangin. Ngunit sa panaginip nito ay gising siya at naririnig ang boses ni Rita. Kaya tanging ungo lamang ang sinasagot nito sa babae. Gamit ang mahabang kuko'y binutas ng aswang ang dingding. Kaya't gano'n na lamang ang sigaw at paghingi ng tulong ng babae. Ngunit tila walang nakakarinig sa kanya. Halos mamaos na siya sa kakasigaw, ngunit walang taong lumapit upang siya'y tulungan. Sumampa ang aswang sa bubong at binutas din yun. Ganoon na lamang ang palahaw ng babae nang bumagsak sa kanyang harapan ang putol na ulo ng aso.
Nasurpresa ka ba? Gusto mo bang danasin ang paghihirap na sinapit ng aso? Lubayan mo na ako! Pakiusap! Huwag mo kong patayin! Naminog ang mga mata ng babae nang makitang humabang dila ng aswang at lumalapit ito sa kanya. Napasandal siya sa dingding dahil sa takot. Pumulupot ang mahabang dila ng aswang sa kanyang leeg, dahilan ng kanyang pagpupumiglas at nahirapan din siyang makahinga. Tinutulak-tulak siya ng aswang sa dingding hanggang siya'y manghina. Ilang sandali binitiwan siya ng aswang na habol-habol ang kanyang paghinga. Gusto mo pa bang mabuhay, babae? Oo! Pakiusap, huwag mo kaming patayin! Maawa ka sa amin! Kung papipiliin kita, buhay mo o buhay ng kinakasama mo ang maililigtas? Maawa ka sa amin! Pero kung may bubuhayin ka sa amin dalawa, ako na lang! Dahil marami pa akong gustong gawin! Kagaya ng ano? Ay, gusto ko pang pumayat at maging maganda! Kung papayat lang, ay maaari ko yung gawin sa'yo ngayon. Sisip-sipin ko lang naman ang dugo mo. Ngunit ang gumanda ka? Ay, maaari ka na siguro ang dapat na gagamitin para dyan. Nanginginig ang katawan ni Rita habang hinahaplos ng aswang ang kanyang pisngi gamit ang dila nito. Pailing-iling lamang ang babae habang sinusundan ng tingin ang mahabang dila ng aswang. Ilang sandali pa'y tumalo ng aswang papasok ng kanilang bahay at inilapit ito ang pangit na mukha sa babae. Huwag kang sumigaw kung ayaw mo pang mamatay! Oh, bakit parang takot na takot ka? Hindi ba't mas masahol ka pa sa hayop? Alam ko ang krimen na inyong ginawang pagpatay sa magkapatid. Sapagkat naaamoy ko ang bawat bahong itinatago nyo. Anong krimen? Hindi ko kagustuhan na nangyari. Aksidente! Oo, aksidente lang yun. Walang may gustong mamatay sila. Talaga ba? Alam ko kung sino-sino ang mga kasabwat mo. Kilala ko kayong lahat. Nakakapanibago naman makitang nagkakaganyan ka. Akala ko nga, matapang ka eh. Nanginginig na kinapa ni Rita ang patalim sa ilalim ng kanilang tinutulugan at naisipang saksakin ang aswang na nasa kanyang harapan. Ngunit matalas ang pakiramdam ng aswang, kaya't mabilis nitong napigilan ang kamay ng babae. Lumagutok pa ang buto nito, dahilan na mabitiwan nito ang kutsilyo. Hindi mo ako mapapatay dahil likas sa dugo mo ang pagkatraitor. Pwes, bibigyan kita ng leksyon. Anong ibig mo sabihin? Tinusok ni Angie ang mahaba at matulis niyang dila sa tiyan ng natutulog na si Erino. Sinipsip niya ang dugo hanggang sa mamutla ang lalaki. Nandidilat ang mga mata ni Rita habang nakikita ang hinahalukoy ng aswang ang tiyan ng kanyang kinakasama. Hindi niya magawang makalabas dahil nasa harapan niya ang mismong aswang. Anumang oras ay papatayin siya nito. Tanging pagtangis na lamang ang kanyang nagawa habang nasasaksihan ang pagpatay sa kanyang kinakasama. Napakasarap ng dugo ng tao. Kaso nga lang yung dugo mo, parang hindi ko kayang lunukin. Sapagkat nananalaytay ang kasuklam-suklam mong pagkatao. Eto, tikman mo ang puso ng iyong kinakasama. Lasapin mo kung talagang ikaw nga ang minamahal niya. Inilapat ng aswang na si Angie ang puso ng lalaki sa bibig ni Rita. Ganoon na lamang ang pag-iwas ng babae. Kumalat ang dugo sa mukha nito at hindi makapaniwala sa ginagawa ng aswang sa kanila.
Malakas na sampal ng aswang ang dumapo sa pisngi ni Rita. Matalim ang kanyang tingin sa babae bago ito lumabas ng bintana at tumalilis ng takbo. Napahiyaw si Rita na maramdaman ang sakit sa kanyang pisngi. Nagulat siya nang imulat niya ang kanyang mga mata at tumambad sa kanyang harapan ang nag-aalalang si Erino. Buhay ka? Hindi ka nilapan ng aswang? Pero nandito siya kanina, pinasok niya tayo. Pinatay ka niya. At gusto rin akong patayin. Napakunot noo si Erino dahil sa tingin niya'y nananaginip lamang si Rita. Pawis na pawis rin ito sa sinabi ng lalaki na matagal-tagal niya na rin ginigising ang babae. Ngunit tanging ungol lamang ang ginagawa nito. Sa di kalayuan ay napapangisi si Angie. Tinusok niya sa bakod ang putol na ulo ng aso ni Narita at ginat-ngat ang laman loob nito. Tingnan ko lang kung hindi ka mabaliw sa gagawin ko sa'yo. Hindi pa kita papatayin dahil sisiguraduhin kong papahirapan kita. Bakit kasi hindi mo pa pinatay ang babaeng yan? Kung ako sa'yo, litsunin mo na yan para wala ka ng problema. Hayaan mo na lang ako sa gagawin ko sa kanya. Umpisa pa lang to ng kalbaryo niya. O sige, pahingi na lang yan. Parang masarap ang kain mo Inagaw nito sa kapatid ang kinakagat na puso ng aso. Nabilaukan pa ito dahil sa katakawan. Malakas na hinampas ni Angie ang batok nito, kaya't tumilapo ng malaking hiwa ng puso na humarang sa kanyang lalamunan. Yan ang resulta ng katakawan mo. Nagmana ka na kay Rita. Mamaya hindi ka na matunawan sa pinaggagawa mo eh. Akala ko ba nauumay ka na sa laman at dugo ng mga hayop? Wala akong nakitang bibiktimahin, kaya pahingi na lang muna nito. Ikaw talaga oh. Umuwi na nga lang tayo. Baka may makakita pa sa ating dalawa rito. Matuli na tumakbo ang magkapatid sa kasukalan. Tila hindi lumalapat ang kanilang mga paa sa lupa. Bahagya silang napatigil sa pagtakbo nang may marinig na umiiyak na lalaki habang nagmamakaawa. Gumagalaw-galaw pa ang mahaba nilang tenga habang nakikinig sa mga pinag-uusapan ng mga tao. Hinawi nilang mayayabong na mga talahib. Tumambad sa kanilang paningin ang isang lalaking nakaluhod habang nagmamakaawa. Ate, tulungan natin ang lalaki at patayin ang mga mamamatay tao na yan. Mamamatay tao? Parang tayo rin yun ah. Pumapatay tayo ng tao, ngunit mga asal hayop naman. Napangisi si Angie dahil kung ano-ano na naman ang naiisip ng kapatid. Napag-alaman nila na gusto nang kumawala ng lalaking bihag sa grupo kung saan nangahamak ng mga kabataan dahil sa pinagbabawal na gamot. Bago pa man makalabit ng isang lalaki ang gatilyo, ay kumaripas ng takbo si Mikay upang agawin ang hawak nitong baril. Gayon na lamang ang takot ng dalawang lalaki nang makita ang dalawang aswang na lumabas mula sa talahiban. Binalibag ni Mikay at Angie ang dalawang lalaki, kaya't sumigaw ang mga ito ng malakas nang bumagsak sa lupa. Hindi na napigilan ni Mikay ang pananabik sa dugo ng tao, kaya't ibinuka nito ang bunganga at inilabas ang mahaba nitong dila. Pumusok yun sa tiyan ng lalaki at sinipsip ang likido nito sa katawan. Ilang sandali nginangat-ngat niya ang leeg ng lalaki hanggang sa maputol ito. Ito ang ginagawa sa mga taong halangang kaluluwa. Kahit papano'y may pakinabang pa rin naman kayo. Nangangatog sa takot ang bihag na lalaki nang makita na isa-isang nilalantakan ng dalawang aswang ang mga taong gustong pumaslang sa kanya. Kaya't labis ang kanyang pagmamakaawa sa dalawang aswang
na siya'y pakawala na. Natuntun mo ba ang daan pa uwi sa inyo? Umalis ka na bago pa magbago ang isip namin. Kung maaari, ay itikom mo yung bibig mo tungkol sa amin. Tumango ang lalaki at tumakbo palayo sa dalawang aswang. Umalis na rin ang magkapatid at baka abutan pa sila ng mga taong napapadaan sa naturang lugar. Pagdating ng bahay ay agad silang nakatulog dahil sa kabusugan. Tumutulo pa ang laway ni Mikay habang naghihilik. Tanghali na nang magising si Angie, ngunit mahimbing pa rin natutulog ang kapatid. Hinayaan na lamang niya ito upang makapagpahinga. Nanguha na lamang ng panggatong si Angie. Napapangiti siya sa tuwing naalala ang mukha ni Rita na hindi mapakali nang ito'y magising. Inamitan niya ng itim na mahika ang babae sa pamamagitan ng panaginip na humantong sa bangungot. Paulit-ulit siyang umuusal ng orasyon gabi-gabi para sirain ang pag-iisip ni Rita. Isa yun sa kakayahan ng mga aswang na itinuro ni Tandang Dayang sa kanila. Kinabukasan, hindi makapaniwala si Rita nang makita ang pugot na ulo ng kanilang aso na nakasabit sa kanilang bakuran. Hindi siya nagkakamali na totoong naroon ng aswang at hindi siya nananaginip lamang. Rino, totoo ang nangyari. Hindi lamang isang masamang panaginip yun. Tingnan mo nangyari sa aso. Yan din ang nasa panaginip ko. At saka alam ng aswang ang ginawa nating pagpatay sa magkapatid. Hindi kaya binabagabag na ako ng konsensya ko? O di kaya binalikan nila ako? Paano ka babalikan ng mga yun? Inilibing pa natin yung natirang bagay ng kanilang katawan na hindi natupok ng apoy. At saka, hindi ba't kagustuhan mong sunugin sila? Tapos ngayon naduduwag ka na. Parang nagkatotoo kasi ang panaginip ko eh. Katulad ng pugot na ulo ng aso. Pinugutan kasi ng aswang at kinain niya ang laman. Mag-almusal ka na nga. Tinanghali na tuloy ako ng gising dahil sa'yo. Mamamasada pa ako oh. Sige, dito muna ako sa bahay. Sumama kasi ang pakaramdam ko eh. Ipahinga mo na lamang yan. Huwag ka na kasing kumain ng marami sa gabi para hindi ka na bangungutin. Hindi ka naman kasi nagpapaawat sa pagkain eh. Umalis ka na nga. Ang aga-agay sinisermonan mo na ako. Nabalitaan ni Mang Ruben ang nangyaring putol na ulo ng aso ni Rita. Kaya't ganun na lamang ang kanilang pangamba dahil sa aswang na gumagala sa baryo. Ang aso mo naman ang pinuntriyan ng aswang ah. Wala talaga sinasanto. Kaya kailangan natin magdoble ingat. Oo nga ho, Mang Ruben. Pero sino kaya ang posibleng aswang na gumawa nito sa ating mga alaga? At sa dalawang babaeng natagpo ang pugot? Marahil hindi taga rito. Siguro sa karatig baryo nakatira. Sunod-sunod rin kasing may hindi kaayayang nagaganap dito sa baryo. At wala naman tayong nakikitang kahina-hinala eh. Napahinto ang sasakyan na pinapasada ni Rino nang maninaw ang pares na paa na lumalabas mula sa mayayabong na damo. Bumaba siya ng jeep at ito'y kanyang nilapitan. Napatampal siya sa kanyang bibig nang sumambulat sa kanyang paningin ang magkapatong na kalalakihan na napugot ang ulo. Maging ang ibang mga pasahero'y nakiusoso at dumapit na rin kay Rino. Sino kaya ang mga taong to? Kamakilan lang eh, dalawang babaeng natagpo ang pugot ang ulo. Ngayon, dalawang lalaki naman. Bumalik na lamang si Rino sa jeep at sinabihan ng mga pasahero na sumakay ng muli. Pinaandar niya ang sasakyan at dali-daling hinatid ng mga pasahero sa terminal bago tumungo sa estasyon ng pulisya. Walang nakakakilala sa dalawang lalaki. Bukod sa mga tattoo sa katawan, ay wala ng pagkakakilanlan sa mga ito. Sa di kalayuan, ay nagmamasid ang dalawang magkapatid mula sa nag-uumpukang mga tao. Dahil sa taas ng mga talahib,
ay hindi sila nakita ng mga tao. Hindi ako nagsisisi na pinatay natin ang dalawang lalaking yan. Dahil kung hindi natin sila naabutan, natitiyak kong ang kawawang biktima ang kanilang napaslang. Alam mo bang pogi ang lalaking pinatakas natin? Sayang nga lang, hindi ko na itanong kung ano ang pangalan niya. Itigil mo na yung iniilusyon mo. Sa tingin mo ba'y sasagutin ka niya ng maayos? Takot lang sa'yo nun. At saka itatak mo dyan sa utak mo na walang magkakagusto sa atin. Lalo na't mas pumangit tayo dahil sa nalapnos na ang ating balat. Tingin ng mga tao sa atin ay halimaw. Kahit hindi pa tayo nagpapalit ng anyo bilang aswang. Kesyo napupugian lang eh. Kung ano-ano na agad ang litanya mo. Alam ko naman na hindi magkakagusto sa akin yun. Maiba ko. Nakita mo ba ang mukha ng Irino na yun kanina? Halos hindi maipinta dahil sa takot. Nakakatuwang pagmasdan ng kanyang reaksyon. Ano kaya kung abangan natin siya mamaya sa daan? Yun ay kung wala siyang kasama. Takutin natin siya. Tingnan ko lang kung iira lang katapangan niya. Napangisi ang magkapatid dahil sa kung ano-anong planong sumasagi sa kanilang isip. Niyaya ni Angie ang kapatid upang maghukay ng lupa gamit ang pinatulis na kahoy. Mahigit 1 oras nila yung ginawa at siniguradong malalim ang kanilang nahukay. Iuhulog natin siya dyan. Siguro'y sapat na yan upang hindi na siya makaakyat. Pwede na rin. Lampas tao na yan eh. Hindi naman siya katangkaran. Hintayin na lamang natin na mapadaan siya sa kalsada. Tingnan ko lang kung hindi magkanda o gagay ang lumba-lumbang babaeng yan sa kakahanap sa kanyang minamahal. Porket walang lalaking nagmamahal sa'yo, ganyan ka na kung mag-isip sa kaaway mo? Ayaw mo ng happy ending sa kanilang dalawa? Loka-loka. Kung ano-anong pinagsasasabi mo riyan. Halika na't abangan natin ang Irino na yan sa daan. Sandali lang, sasakay ako! Huwag mo munang paandarin ng sasakyan! Nagputol ng puno ng saging ang magkapatid at hinarang sa daraanan ng jeep. Dumidilim na, kaya't napapansin nila na papauwi na ang mga sasakyan. Binuhat ng isang driver ang pinuto na puno ng saging nang makita nito na paharang-harang sa daan. Kaya't naudlot ang pinaplano ng magkapatid. Nang maaninaw ang paparating na sasakyan ni Irino, patakbong tumawid ng kalsada si Angie na nakatalokbong ng belo. Agad na inapakan ng lalaki ang preno sa biglang pagsulpot ng babae. Lintik! Kung gusto mo magpakamatay, huwag ka naman damay! Bulag ka ba o bingin na hindi ka man lang tumitingin sa dinadaanan mo? Pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Ano pa tinatayo-tayo mo dyan? Gusto mo pa talaga magpakamatay? Bakit ayaw mo umalis sa gitna ng kalsada? Dahan-dahang ibinaba ni Angie ang belo na nakatakip sa kanyang mukha at lumingon sa lalaki. Nandilat ang mga mata ni Irino nang tumambad sa kanyang paningin ang nakasisindak na itsura ng babaeng nasa kanyang harapan. Halimaw! Sino ka? Lumayo ka sa akin! Sandali lang, sasakay ako! Huwag mo munang paandarin ng sasakyan! Halos atakihin si Ireno sa puso nang mapasulyap sa isa pang pasaherong tumabi sa kanya. Kawangis ng babaeng humarang sa kanyang daraanan. Pinaharurot niya ang sasakyan, ngunit mabilis na tumalo ng babaeng nasa kalsada patungo sa ibabaw ng sasakyan. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Bumaba ka na riyan at sumama sa amin. May sorpresa kaming inihanda para sa'yo. Halika na, Mang Irino. Bawat oras ay mahalaga sa ngayon dahil bilang na lang ang natitirang oras mo upang mabuhay. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Wala akong kasalanan sa inyo! Talaga ba? Hindi mo na ba kami natatandaan? Hindi ba't kayo ang may pakana na patayin kami? Ngayon tingnan mo ang resulta ng ginawa ninyo sa amin. Gumanda ba kami o mas lalong halimaw ang tingin nyo sa amin?
Nilalapit pa ni Mikay ang mukha nito sa lalaki. Akmang lalabas si Erino sa sasakyan upang tumakbo, ngunit mabilis na nahablot ni Mikay ang kanyang paa. Huwag mo nang tangkain pang tumakas. Mahihirapan ka lang. Kinaladkad nila si Erino patungo sa kagubatan, kung saan malapit silang naninirahan. Kinapos nila ang lalaki sa harap ng kanilang hukay. Labis ang pagmamakaawa ng lalaki upang siya'y pakawalan. Wala pa nga kaming ginagawa sa'yo eh. Natatakot ka na? Huwag mo na munang ubusin ang mga luha mo. Nakikita mo ba yan? Diyan ka naming ililibing. Yan ay kung may matitira pang bahagi ng katawan mo. Hindi pa ba natin siya kakainin? Mamaya na. Masyado kang sabik eh. Iniwa-hiwa ni Angie ang balat ng lalaki hanggang sa dumaloy ang dugo nito. Hindi may tatago ang pagkatakam ni Mikaya, kaya't inilabas nito ang mahabang dila at dinilaan ang dumurugong pisngi ni Erino. Hinampas siya ng kapatid sa ulo ng sanga ng kahoy, kaya't tumigil ito sa ginagawa. Aray! Kaunti lang naman mapanakit ka. Ang takaw-takaw mo eh. Pagsasagawa ko ng ritual, kaya huwag kang pasaway dyan. Bantayan mo ang ating bihag. Huwag mong lapain, ha? Mamaya masira pa ang plano ko eh. Sige, kakainin na nga lang, ang dami pang arte. Nagsimulang umusan ng ritual si Angie. Tumingala siya sa buwan habang umiikos sa dugo ang katawan ng bihag. Binusalan nila ang bibig nito upang hindi makalikha ng ingay. Unti-unti niyang sinasaksak ang katawan ng lalaki gamit ang maliit na kutsilyo. Pasimpleng sinasalo ng dila ni Mikay ang mga dugong pumapatak sa lupa. Baliw din tong kapatid ko. Ayaw akong painumin ng dugo pero sinasayang naman. Naririnig kita! Tumahimik ka riyan! Ilang sandali pa'y uminit ang kanilang mga katawan. Lumabas ang kanilang matatalim at nakausling ngipin. Ang kanilang itsura ay mas lalong nakakakilabot dahil sa nasunog nilang mga balat. Dumagdag pa ang nakausli nilang mga pakpak at matatalim na mga kuko sa paa. Pinipilig-pilig ni Erino ang kanyang ulo dahil sa hindi makapaniwala sa dalawang aswang na nasa kanyang harapan. Nagsimulang dilaan ng magkapatid na aswang ang mga dugo sa katawan ni Erino. Pinigilan lamang ni Angie si Mikaya sapagkat tila uubusin nito ang likido sa katawan ng lalaki. Huwag mo na munang patayin. May dadalhin pa ako rito na ikasasaya mo. Ano na naman ba yan? Nagpapabitin ka na naman Lantakan na lang natin ang lalaking ito. Maghintay ka. Diba gusto mo ng lechon? Dadalhin mo rito ang matabang babae? Tumango si Angie at pumalakpak si Mikay dahil sa pananabik. Sinigurado nilang walang makakita kay Erino, kaya't doon nila dinala malapit sa kanilang bahay. Hinigpitan nila ang pagkakatali. Nangihina na rin ang lalaki dahil sa mga sugat nito. Hayaan muna natin siya rito, sapagkat kukunin pa natin ang lechon. Alam kong matagal mo nang gusto yun. Ano pa ang hinihintay mo? Tara na! Kahit na anong pagpupumiglas ni Erino upang makalas ang tali, ay hindi niya magawang tumakas dahil sa higpit nun. Umaripas ng takbo ang magkapatid patungo sa bahay ni Rita. 9:00 na ng gabi, wala pa si Erino. Kaya't nag-alala na siya sa kinakasama at baka nawili na naman ito sa inuman. Lumabas siya ng bahay bit-bit ang gasera. Bahagya siyang napahinto nang may sumitsit sa kanya. Paglingon niya'y nagulat siya nang dumikit ang kanyang mukha sa mukha ng isang halimaw. Umakbang siya patras at nabitiwan ang hawak niyang gasera.
Kinurap-kurap niya ang mga mata at hinanap ang nilalang na kanyang nakita. Ngunit wala siyang naaaninaw sa paligid. Ano nang nangyayari sa akin? Kung ano-ano na ang nakikita ko. Siguro dahil ilang araw na akong hindi nakakatulog ng maayos. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang maaninaw na may kamay na kumuha sa gasera sa lupa. Hindi siya nagkakamali dahil nakita niya ang sunog na kamay at may mahaba pa itong mga kuko. Sino yan? Magpakita ka! Anong kailangan mo? Talaga bang gusto mo akong makita? Ikaw ang kailangan ko, Tabatsoy! Dinaganan ng aswang si Rita at binusala ng bunganga nito upang hindi makasigaw. Tinalian rin niya ng lubid ang bewang nito at mga paa. Nagtulungan silang magkapatid na hilahin ng babae. Ano ba yan? Ang bigat naman ng babaeng ito. Patayin na lang kaya natin. Kunin ang puso niya at iwan ang katawan. Pinahihirapan mo pa kasi ang mga sarili natin eh. Sundin mo na lang kasi ang ipinag-uutos ko. Para din sa'yo to. Siya, magiging masaya ka sa gagawin ko sa kanya. Napapangiwi si Rita dahil sa mga sugat sa kanyang likod. Hindi na niya matiis ang sakit na nararamdaman. Ngunit wala siyang magawa na makawala mula sa dalawang aswang na dumukot sa kanya. Nang makarating sila sa gitna ng gubat, ay narinig ng babae ang ungol ng isang lalaking bihag. Nagsiga ang aswang ng apoy at inihulog ang mga nagbabagang kahoy sa hukay. Nandilat ang mga mata ni Rita nang maaninag na nakatali si Erino sa puno. Ayan, nagkita rin tayo. Ikaw, babae, naaalala mo pa ba kami? Malakas na sapok sa ulo nito ang pinadapo ng aswang dahil sa inis. Dahilan na tumilapon ang busal nito sa bunganga. Nanginginig ang mga mata ni Rita nang makita ang malasokoy na wangis ng aswang. Ay nako, ano pa ba ang gagawin mo sa babaeng yan? Kumukulo na ang sikmura ko. Patayin na natin siya. Kalma! Napakadali naman kung papatayin natin to kagad. Ano siya? Siniswerte na hindi man lang makakaranas ng paghihirap? Nagugutom na kasi ako. Siya na lang ang pahirapan mo. Hindi na talaga ako makatiis. Lalantakan ko na ang lalaki. Ay mga halimaw! Pakuwalan niyo kami rito! Mawala kayong awa! Kami pa ngayon ang walang awa? Nakalimutan mo na ba kung anong ginawa mo sa amin? Tingnan mo ang aming balat. Kayong mga walang awang gumawa nito sa amin. Nakatakas kayo? Paano nangyari yun? Inilibing namin kayo ah! Malakas na sampal ang muling lumapat sa pisngi ng babae. Dahilan na halos humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Hoy! Sumusobra ka na ah! Makailang sampal ka na sa akin ah! Pakawalan mo ko rito para malaman mong halimaw ka! Abay ang tapang mo ah! Gusto mo dukutin ko yung dila mo? Kanina pa ako nagtitiis ng gutom ko ha? Kaso ang dami pang arte nitong kapatid ko. Pero gusto kong patayin na kita agad eh. Pero bago yan, papatayin ko muna ang asawa mo. Patayin niyo na lamang ako para matapos na ang aking paghihirap. O diba? Gusto nang mamatay ng asawa mo. Ikaw ba? Gusto mo rin ba? Dinuraan ni Rita sa mukha ang aswang na si Mikay. Kaya't inilapat ng aswang ang matatalim niyang mga kuko sa pisngi ng babae. Hindi pa nakontento, ay kinagat niyang tenga nito hanggang sa matanggal. Ganun na lamang ang palahaw ng babae. Tumutulo pa ang dugo kaya't dinilaan niya ito. Inawat siya ng kapatid dahil alam ni Angie na tutuluyan na ni Mikay ang babae. Tinusok-tusok ng kutsilyo ni Angie ang matabang binti ni Rita.
Ilang sandali nilapit niya ito sa nagbabagang apoy, katabi ni Erino. Pinakita nila sa babae na maraming kahoy silang inilagay sa hukay na maaaring makaluto ng tao. Inuna nilang isalang sa apoy si Erino na animoy lechong baboy. Pinaikot-ikot pa ito ni Angie hanggang sa nalapnos ang balat nito. Tama na! Tama na! Ang init! Alisin niyo ako sa apoy! Ayan, ano ang gagawin mo dahil nagmamakaawa na yung kinakasama mo? Matutulungan mo ba siya? Mga walang hiya kayo! Mga demonyo! Tamang hinala ko sa inyong magkapatid, mga salot! Kayo ang dahilan kung bakit kami humantong sa ganito. Kaya nararapat lamang na ibalik namin ang kasamaan niyo. Pakinggan mo ang kanyang pagmamakaawa. Di ba't ganyan ang pagmamakaawa namin noon? Kapag natusta na siya, ikaw naman ang lilitsunin ko. Luto na ba to, ate? Gutom na ako eh. Tama na yung drama. Lantakan na natin to. Inuubos mo lamang ang enerhiya mo sa kakadakdak sa babaeng yan. Hindi na gumagalaw si Erino at natusta na ang balat nito. Hinila ni Mikay ang kawayan kung saan nakatali si Erino at tinikman ang balat nito. Ang lutong! Gusto mo bang tikman ng tabatsoy? Ang sarap pala ng kinakasama mo. Kaya siguro na humaling ka sa kanya. Mga baliw! Demonyo! Halimaw! Ay nako, kahit anong itawag mo sa amin, hindi kami apektado. Isama mo pa ang pangit at salot, wala pa rin kaming pakialam. Dahil mamaya lamang ay ikaw na ang isasalang kong hayop ka! Natatawa na lamang si Angie sa sinasabi ng kapatid habang pinagsaluhan nilang dantakan ng lechon na si Erino. Ilang sandali pa'y itinali nila sa kawayan ng matabang si Rita. Tinanggal nila ang damit nito, kaya't animoy naging lechong baboy. Bagay na bagay talaga sa iyo ang ilagay sa kawayan. Pagawalan niyo ako rito! Pakiusap! Magbabago na ako! Pangako! Nek-nek mo! Uutuin mo pa kaming tabatsoy ka! Ang sama-sama ng ugali mo! Walang maniniwala sa pagbabago na gusto mo! Nagtulungan silang dalawa sa pagsalang sa apoy sa itinaling babae. Ganun na lamang ang palahaw nito at magmamakaawa. Sa gitna sila ng gubat at malayo sa kabahayan at walang nakaririnig sa panaghoy ng babaeng bihag. Dahil sa pagpupumiglas nito, ay nahulog ang kawayan kung saan siya itinali sa nagbabagang apoy. Hindi magkamayaw sa kasisigaw si Rita dahil tuloy na siyang nilamon ng apoy sa kanyang binagsakan. Yan kasi ang likot-likot mo. Bahala ka dyan. Iahon mo ang iyong sarili. Maghihintay na lamang kami kung kailan ka maluluto. Dinagdagan nila ng tuyong dahon at kahoy ang nagliliyab na hukay. Hanggang sa tuluyan ang binawian ng buhay si Rita dahil nalapnos ng apoy ang buong katawan nito. Nakatulog ang magkapatid dahil sa kabusugan sa pagkain ng lechon ng lalaki. Nakatulog ang magkapatid dahil sa kabusugan sa pagkain ng lechon na lalaki. Kinabukasan ay nagising sila at tinungo ang hukay kung saan nahulog si Rita. Napangisi si Angie nang makitang tostadong babaeng kanyang kinamumuhian. O ayan, ilang araw mo rin niyang konsumo. Diba masarap ang lechong baboy na inihain ko para sa'yo? Tulungan mo akong maiahon to. Grabe, ang sarap nga. Mabuti tinihaw siya para mawala naman ang sebo sa kanyang katawan. May isa pa tayong susunduin sa kanyang bahay. Natitiyak kung gusto mo nang uminom ng sariwang dugo. Pero bago yun, ubusin mo muna ang babaeng yan, ha? Ayokong kumain yan, nasusuka ko. Bahala ka, basta uubusin ko to. Sabihan mo lang ako kung magbabago ang isip mo, titirahan kita.
Masayang nilantakan ni Mikay ang lechong si Rita. Hindi rin niya magawang ubusin yun, kaya't itinabi na lamang niya ang natirang bahagi ng katawan nito. Pumasok siya sa bahay at tumabing umupo sa kanyang kapatid. Napansin niya na umaliwala sa mukha nito at namumutawi ang saya sa mga labi ni Angie. Si Mang Ruben ang isusunod natin sa kanila. Isang hambog at walang bodong tao. Ayoko na ng lechon, te. Gusto ko naman ang sariwang dugo at laman. Nakakaumay ang matabang ni lechon natin eh. Parang masusuka na ako. Sino ba ang nagsabi sa'yo na uubusin mo kagad? Hinay-hinay lang. Baka tamaan ka ng sakit sa puso niyan. Tingnan mo nga yung katawan mo. Parang hihingalin ka na sa katatakbo niyan. Parang gano'n na nga eh. Ilang linggong nagpahinga magkapatid sa pagsugod sa baryo. Laking pagtataka ng mga tao kung bakit hindi na nila nakikita si Rita at Erino. Maliban na lamang sa sasakyan na nabangga sa punong kahoy. Naging palaisipan yun sa kanila dahil naroon na mga gamit ng dalawa sa kanilang bahay. Wala ring bakas ng pagpatay. Baka nilapa ang mga ito ng aswang. Marahil umuwi ang mag-asawa na yan sa probinsya. Babalik rin ang mga yan. Habang nagpapakain ng mga alagang manok panabong si Mang Ruben, ay nasipat ng kanyang paningin ang taong nagmamasid sa kanya na nakatayo sa mga talahib. Nagtataka siya kung sino yun, kaya tinawag niya ang binatilyong katulong. Ngunit wala namang nakitang tao ang binatilyo. Mas malabo pa yata ang mata mo sa akin, bata ka. Ayan nakatayo, puntahan mo nga. Baka magnanakaw pa yan ng mga manok ko. Napakamot ng ulo ang binatilyo dahil sa wala itong nakita. Sinunod na lamang niyang ipinag-uutos ng Ginoo na puntahan ang itinuturo nito upang hindi siya mapagalitan. Subalit wala talaga siyang nakitang tao bukod sa kanilang dalawa. Ang ipinagtataka ni Mang Ruben ay hindi pa rin umalis ang taong kanyang nakita sa kinatatayuan nito. Kaya't siya na mismo ang tumungo sa kinaroroonan ng tao upang paalisin. Nang makalapit ay napangisi ito sa kanya at napatitig sa mga mata nito. Tila nahipnotismo si Mang Ruben at sinunod ang pinag-uutos ng taong kanyang kaharap. Dali-dali nitong tinungo ang mga manok at isa-isang kinagat sa leeg at sinipsip ang dugo. Winakwak nito ang tiyan ng mga manok at kinuha ang mga laman loob. Tumakbo ang katulong nitong binatilyo dahil sa takot na masaktan ni Mang Ruben. Hindi maintindihan ng binatilyo kung bakit nagkakagano ng kanyang amo. Humingi ng tulong ang binata sa kanilang mga kabaryo. Nadatnan nilang nilalapa ni Mang Ruben ang mga manok panabong nito. Nang marinig ang ingay ng mga tao, doon natauhan ng lalaki. Hinagis niya nag-iingan ng manok na kanyang nilalantakan at humarap sa galit ng mga tao. Itinuro siya ng mga ito na siya ang aswang na sumusugod sa mga kabahayan dahil kitang-kita umano ng mga tao ang kanyang ginagawa. Hindi ako aswang! Hindi ko alam kung bakit yung sinusugaban ng mga manok na yan! Maniwala kayo sa akin! Sinugod siya ng mga tao. Pinipigilan pa ng kanyang asawang pananakit ng kanilang mga kabaryo kay Mang Ruben. Subalit maging siya ay hindi makapaniwala sa ginawa ng asawa. Maghunos dili kayo! Hindi ako ang aswang na sinasabi nyo! Wag! 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 Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga tao at patuloy pa rin siyang sinaktan ng mga ito. Dahil sa matinding emosyon ay inatake sa puso si Mang Ruben. Napasa po siya sa kanyang dibdib at humandusay sa lupa. Gusto pa siyang dalhin sa ospital ng kanyang asawa, ngunit walang tumulong sa kanila. Hanggang sa binawian ito ng buhay. Ang sabi mo sa akin, papayagan mo akong uminom ng sariwang dugo. Akala ko ilalapain ko ang lalaking yan.
Naku, wag na. Natitiyak kong mapait naman ang dugo niya dahil may katandaan na rin. Ang importante, ang taong bayan mismo ang sanhi ng kanyang kamatayan. Sus, ikaw yon. Ilusyon at hipnotismo ang ginamit mo sa kanya eh. Pasimple ka lang din, ano? Halika na nga, umuwi na tayo. Mamuhay na lang tayo sa gubat. Mas mainam na ang alam nila'y patay na tayo. Sa gayon, ay pumayapa naman ang ating buhay. Tuluyan nang namuhay ang magkapatid sa loob ng gubat. May napapagoy mga aita sa kanilang tinitirhana, ngunit naging kaibigan nila ang mga ito. Lingid sa kalaman ng kanilang mga bagong kakilala na sila ay mga aswanga. Ngunit inilihim nila ang kanilang pagkatao. Sa gayon ay hindi matakot ang mga ito. Tanggap ng mga aita ang kanilang itsura. Dahil katulad nila, hinuhusgahan din sila ng lipunan. Karamihan sa atin ay tumitingin lamang sa panlabas na anyo. Doon natin sinusukat kung paano o ano ang respetong ibibigay natin sa tao. Naway maimulat natin ang ating mga mata sa realidad na huwag basta-bastang husgahan ng sinumana, lalo na't hindi pa natin siya o sila lubos na nakikilala. Wakas.